Hi guys! Magandang gabi! Kamusta po kayo? Andito na naman po ako si Gandara SRU para maghatid ng latest update and fresh happenings about sa TVJ and the legit Davicads. But before that guys, maraming salamat po sa mga nandito ngayon na nakikinig at nakatambay sa akin channel na ko guys. Sobrang thank you po dahil kayo ay patuloy pong nakasuporta sa akin pong mga daily updates. Anyway, ang ating pong pag-uusapan para sa gabing ito ay pumapatungkol dito sa Chika 101 na atin pong nasagap na mayroon pong magsasanib puwersa. Grabe nga yun. So kasunod po ito ay ng ugong-ugong patungkol sa hindi na marirenew pa ang kontrata ng Tape Inc. at hanggang July na lamang ito. Pero parang meron pong sinungalingan, kumbaga ay pinapabulaanan, itinatanggi ang balitang ito. Kaya mayroon pong umuugong ngayon na panibagong balita kay Legitary Cards na may permahang magaganap na kontrata. And since mula po sa mga tape defenders ang balita ay inaasahan and panigurado na between Tape Inc. and GMA Network ang permahan na magaganap. Pero ayun naman na sa mga legit na records, bago mangyari yan, bayad-bayad din muna ng utang sa GMA Network para naman na matupad yung pangarap nila. So sabi dito ni Procnoy, Chika 101, mga mga sign pens pala, inihahanda na sa bagong kontrata. Sanib puwersa, kasado na. Ang aga, no? Na ibalita na sila po ay marirenew ng kontrata or bagong kontrata ang nakaabang para sa Tape Inc. Sa panahon pamandi na sila po ay lagapak, lugmok, sad-sad ang ratings. Kaya yung iba hindi po makapaniwala na meron pong permahan na magaganap. Isa kaya itong pagpapabulaanan sa mga balita o chika na lumalabas sa social media na meron pong isang programa or isang TV show ang nahaharap sa isang financial problem at balita po na mayroong utang pa ang Tape Inc. sa GMA7 and then balita na mukhang papalitan ng Showtime o di kaya ng TikTok Lock ang Tape Inc. or ang tahanang pinakamasaya ng Tape Inc. Take note, yung tungkol sa utang, PEP-PH ang naglabas. Tungkol sa papalitan ng TikTok Lock, PEP-PH din na naglabas. And isang blind item na TV show na nahaharap sa isang problema or financial problem ay PEP-PH din na naglabas na ayon nga po sa Google ay pagmamayari din ng GMA Network. Pero bago yung Chika 101 na ni Procnoy, una na po nating nakita itong post de Best Pills na kung saan pues parating na daw po ang revenge or ang paghihiganti nila. Let's celebrate dahil meron daw pong good news. Hashtag tahan ng pinakamasaya. So actually dahil sa good news na yan na sabi ni Best Pills, kutob ko na tungkol to sa contract. Kasi pagligwak nga po sa kanila ang mainit na pinag-uusapan sa social media na tila nang aamoy na nilang hindi na marirenew pa ang kontrata ng tape. Kaya for sure, nung mabasa ko to ay patungkol ito dito. Gusto nilang pabulaanan ang balita. And then tila meron na nga po silang pagkumpirma dahil sabi dito ay abangan mukhang may mahuhopya na fantards. Haha. Very exciting ahead. Hashtag tahan ng pinakamasaya. The biggest contract signing is about to happen. Cheers to many years, tahan ng pinakamasaya. Cheers to many years. So marami pang marami pang panahon na sila'y e-ere. Di po ba hanggang ano na lang sila, December? So malinaw na tinutukoy nila ay pipirma ng kontrata, mahabang kontrata ang tahanang pinakamasaya sa GMA. Well, kung tahanang pinakamasaya, okay lang. Wag lang po talaga itbulaga. Sus ko po, wag lang po talaga itbulaga. Yan naman yung sinasabi natin nung una pa man, gumawa sila ng sarili. Pero since sila patuloy pong umaapila, parang, nako, parang gagawin lamang ang kontrata pong magaganap ay between Tape Inc. Hindi tahanang pinakamasaya.
So, kung isipin man ng Tape Inc. na magbago ng title, like, gagawin ulit na Itbulaga, maarit hindi makakasira ito ng contract sa GMA. Dahil, Tape Inc. naman na may kontrata, hindi ang tahanang pinakamasaya, di ba? Kaya, no pa rin, a big no pa din. Kung sa Tape Inc., may kontrata ang GMA, hindi sa tahanang pinakamasaya. Kasi posible na bawiin pa rin nila ang Itbulaga at paltan ang tahanang pinakamasaya nang walang nagiging problema sa kontrata. Samantala, ayon sa pagkukumpirma ni Best Pills, ay tila mismong sa boss ng Tape Inc. nang galing ang balita sa mga executive ng Tape Inc. Kasi sabi dito ni LMT Gaming, pa-follow po guys ang account na yan, abangan ang pagsasara. Isa ka din naman sa mga naniniwala. Sa bagay, mga ahem naman kayong fantards. Grabe nga naman sila talaga. Anong asa pa? May GC daw sila, sabi ni Best Pills. May GC sila kasama ang mga boss. So meaning, ang chika na yan is nanggaling mismo sa boss. So ito ba ang pasabog nila para po sa TVJ, sa TV5, at lalong higit sa lahat ay sa mga fans ng TVJ na talaga namang inaantay at maraming nagsasabi na pasara na ang Tape Inc. Samantala, sabi naman po ni Sir Ariel Hermoso sa mga nagdaan nating update, ikaw yon. Iba-iba naman ang taste ng mga tao. Kung sa'yo, ay kung wow sa'yo, sa iba hindi. So, patungkol po ito, sa logo ng TVJ. Wala daw po kasing wow factor. Ako na pa wow. Pero, gusto kong igalang ang comment mo, Sir Ariel, na iba-iba yung taste ng mga tao. Which is true. Iba-iba naman po talaga ang taste ng mga tao. Pero as long as napawaw ako, may wow factor. So, sino po ba dito? Yung unang makita ang logo ng TVJ, from this, unang inilabas nilang logo, to this, Kalidyo Tabrical, sino ang napawaw? At napasabi na, oo nga, mas maganda to. Kung mayroon pong kaisa sa akin, so meaning, meron pa din talagang wow factor. Anyway, sabi po dito ni Sir Romy Obispo, malabo nang maisalba pa ang kanilang show na tahanang walang pundasyon. Isara na lang nila para di lalong lumaki yung utang nila sa GMA 7. So, after nito, mga kumakalat na chika sa social media, marami pong comments na mahihirapan ang Tape Inc. at hindi na talaga maisasalba pa ang kanilang programa. Sad-sad po kasi sa ratings, to be honest guys. So, mula nung pumasok ang 2024, parang hindi na po nakausad ang Tape Inc. Kung year 2023, Showtime ang kulelat, ngayon namang 2024, Tape Inc., tahanang pinakamasaya ang kulelat. So, ang ganda, mas maganda po ang nangyari sa Showtime kaysa po sa tahanang pinakamasaya ng Tape. Kasi ang Showtime, nagmula po sa kulelat hanggang sa sila po ay nagna-number 1 na. Samantalang ang Tape Inc. kung makapagyabang noon pag nakakaungos sa Itbulaga wagas, kala mo nanalo sa loto. Pero tingnan nyo naman ngayon kung nasan sila. Nasa ilalim, lagapak, at siyang tunay na sadsad ang kanilang ratings. Samantala, sabi naman dito ni Jasmine Garcia, magandang gabi. Ayon sa source ni Ders TV, nagbigay ng info sa kanya, sa cable daw po nagkakaroon ng mekus. So, ang saklap naman kung may mekus kang nagaganap. Pero, meron nga pong nakapagbigay ng impormasyon hinggil po sa mga nangyayari na parang na maaring factor, maaaring dahilan kung bakit po parang
ilang sunod ng tinatalo ng Showtime ang Itbulaga ng TVJ. Well, di ko kayang sabihin na patuloy ang pagbaba ng ratings natin kasi hindi yun totoo. Stable lang po ang ratings natin. Hindi po nababawasan, pero parang hindi rin naman po nadadagdagan. Although, pumapalo po tayo ng 5% minsan, pero iba pa din yung makikita mo na talagang na ano po natin na lalagpasan na yung kadalasan or usual ratings natin. 'Di ba? Isang sign po kasi 'yon na talagang parami ng parami compare po sa dati nating viewers ang mga nanonood sa Itbulaga. So kayo ba guys, anong inyong masisay patungkol sa mekos-mekos na napapansin ng taong bayan tungkol sa noontime shows? So, pinagtutulungan nga kaya ang Itbulaga at gustong-gusto po talaga nilang pabagsakin or nagkataon lamang? So, yun lang po muna guys ang aking update para po sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.